Po, ang doktrina talaga na nagpatatak sa puso ko ay iisa lang ang Diyos. Aral ng tulak sa akin sa loob ng Iglesia ni Cristo ang pagkakaisa at sa kaayusan ng pagsamba sa loob ng kapilya. Ang aral po na nagtulak sa akin upang umalim ng Iglesia ni Cristo ay sabi po ni Cristo na pumasok tayo sa loob ng kawan upang tayo ay maligtas. Ang kawan po na sinasabi ay ang Iglesia ni Cristo. Sa totoo lang po, una, medyo confusing sa akin. Kasi hindi ko pa masyadong naiintindihan yung tungkol sa Biblia. Although, nakakapakinig ako, pero hindi katulad po yung sa pagdodoktrina. Doon ko unti-unti na nalalaman na ganun pala yung nasa Biblia. Tsaka yung pagka pumasok ka dun sa kawan na sinasabi niya, maliligtas ka. Hindi lang po dun sa pagpasok sa kawan. Kumbaga po, pag pumasok ka sa kawan na yun, tapos sinunod mo yung utos doon, yung mga dapat mong gampanan, maliligtas. Ang tumatak sa isipan ko para maging Iglesia ni Cristo is yung meron tayong iisang Diyos at yung mga nakagisna na ng dating Katoliko na masama pala, katulad ng pagsamba sa rebulto. Pinakamatinding pagsubok po na naranasan ko bago ko umalis sa iglesia ay yung hindi sumasang-ayon ko yung mga magulang ko, mga kamag-anak ko na umanib po ako sa iglesia. Pero pinagpatuloy ko pa rin po kahit na nahirapan po ako sa trabaho, ganun. Ang matinding pagsubok po na kinaranasan nang ako'y umaanib ng Iglesia ni Cristo ay yung kinukutsa po ako ng aking mga kakilala na kung bakit po ako nag-Iglesia ni Cristo. Pero hindi ko po sila pinakinggan, bagkus nagtuloy-tuloy ako na umanib sa Iglesia ni Cristo dahil alam ko na ako ay mariligtas. Ang matindi ko pong pagsubok na dinanas nung ako po ay aanib sa Iglesia ni Cristo ay yung lumayas po yung dalawa ko pong anak sa aking pamamahay ng 6 na buwan. Nasa 3 buwan po na halos hindi na po ako kumakain. Kahanap po sa kanila, nandito po ako nagtatrabaho sa PCL. Ang aking pagsubok po dahil sa asawa ko po, dahil talagang ayaw po talaga niya na kami po ay mag-iglesia. Yun po yung balakid po sa kasama po ng anak ko. Yung anak ko po, naakay ko na po sa iglesia kasi may maganda talagang sa amin ang iglesia. Ang asawa ko lang po talagang ayaw, pinapanata ko po araw-araw. Kaso po hanggang ngayon po, ayaw talaga niya. Ngayon nga po, pagpunta ngayon namin sa interview na to, sinabihan niya kami na bahala, magsisimba daw po siya sa Katoliko. Kami po, sabi ko magsasamba kami kasi nandoon yung tunay. At saka paniniwalaan ko na yun ang tunay na Panginoon na paniniwalaan dapat ng tao. Plano ko po na akayin po yung mga mahal ko sa buhay para mailigtas din po sila. Plano ko po na hikayatin po sila hanggang sa makakaya ko po. Na hindi po ako titigil hanggang madala ko po sila sa mabuting pananampalataya. Ang plano ko pong akayin ang aking pamilya upang umanib sa Iglesia ni Cristo. Hikayatin ko po sila para maging iglesia na rin po sila. Yung una, yung sa pamilya ko pong hikayatin muna po sila. Tapos bukod po doon sa pamilya ko, siyempre isunod ko na rin po yung mga kamag-anak. Yung sa mga mahal ko sa buhay, aakayin ko po sila, lalong na po yung anak ko kasi may anak po ako na isa. Gusto ko po habang bata, mamulat siya, na gusto ko po malaman niya yung totoong
ano talaga, iglesia na dapat talaga mong sambahan. Yung kumbaga kung ano yung totoong aral. Habang nabubuhay po ako, aakayin ko po, ipanata ko po ang aking pamilya para maakay ko po sila. Dahil nandito po yung totoo na hindi magdadasal sa Diyos-Diyosan lamang. Ito po ang totoo. Yan po talagang katotohanan na naramdaman ko bilang Iglesia ni Cristo. Ako po ay mag-iglesia ni Cristo hanggang kamatayan. Mananatili po akong iglesia ni Cristo hanggang ako'y nabubuhay. Ako po ay magiging Iglesia ni Cristo habang buhay. Ako po ay mag-iglesia ni Cristo hanggat po ako'y nabubuhay. Hanggang sa nabubuhay pa po ako. Hanggang nabubuhay po. Sasambat. Dadalhin ko po yung mga doktrina na itinuro po sa akin. Nagpapasalamat po ako sa Iglesia ni Cristo kasi tinuro niya sa akin na dapat dito ka. Ito yung tamang iglesia na para sa'yo. Pangalawa, doon po sa mga tumulong, PCL, Kinamambet, Sir Lip. Kasi lagi pong andyan, kumbaga, kay Sir Jojo, tapos po, lalong-lalo na doon po kay Karen. Kasi siya po yung nagpabunga. Yes. Nagpapasalamat po ako sa pagpasok ko po sa iglesia na marami po akong natutunan at marami pong nabago sa akin. Saka sa binigay nila po na trabaho sa amin, malaking tulong po sa pamilya ko. Nagpapasalamat po ako na ako ay naging Iglesia ni Cristo. At nagpapasalamat rin po ako na nagbago ang yung ugali ko dahil sa Iglesia ni Cristo. At saka na dahil sa Iglesia ni Cristo na bigyan ako ng trabaho. Ako po'y nagpapasalamat dahil naging daan po ang kumpanyang ito para maging kasapi po ako ng Iglesia ni Cristo. Papasalamat po ako nung nakilala ko po ang Iglesia ni Cristo kasi po binago po niya ang buhay ko po. At nagpapasalamat din po ako kay Sir Jojo Villanueva dahil siya po ang daan para po makilala ko po ng lubusan ang Iglesia ni Cristo. Nagpapasalamat din ako sa ating Panginoon, sa Iglesia ni Cristo, mga biyaya na binibigay niya sa bawat araw-araw. At sa PCL din na hanggang ngayon nandito pa rin kami nagtatrabaho kahit may mga pandemic. Unang-una po, nais ko po magpasalamat po sa ating Ama na lagi po sa ating gumagabay sa pang-araw-araw nating pamumuhay at nililigtas po tayo sa anumang kapahamakan. Tulad ko po, sa dami ng naranasan ko sa buhay, talaga pong mabigat. Pero hindi po ako nagkahagkam. Kaya po ngayon, nagpapasalamat po ako na nakapakinig po ako ng aral ng Iglesia ni Cristo. At pangalawa po, dun po sa tao na nagpasok po sa akin dito sa PCL at nakilala ko po yung si Boss Jojo, siya po yung naging daan po para po makakanib po talaga po ako sa Iglesia ni Cristo. At ngayon po, noong pong August 24, 2020, nabautismohan na po ako sa Iglesia po ni Cristo. Yun po yung isang pinakamalaking pagpapasalamat ko po na naging bahagi po ng buhay ko. Kaya mga kasama ko dito sa trabaho, lagi kong ipinapaalala sa inyo na nasa bahay ka man,
nasa pagtupad, sa biyahe, o nandito ka sa trabaho, hindi tumitigil ang ating pagkakristyano. Salamat sa Panginoon Diyos dahil dito nga sa ating trabaho, araw-araw tayo nakapananalangin, nakatutupad tayo ng tungkulin, pero nananawagan pa ako na ituloy natin. Dagdagan pa natin ang pagkakaroon ng sinserong pagmamalasakit sa ating kapwa, lalo na sa ating katrabaho. Paano natin gagawin kaya yon? Sa pamamagitan ng pagkakaisa natin ngayon, napapakasangkapan tayo na makilala nila ang tunay na iglesia, pati ng kanilang pamilya. Buo na pa siya natin. Gagawin natin ito ng buong tapang na may masayang kalooban. Kasi Iglesia ni Cristo tayo. Kami